Ephesians chapter 4. Verse 13 to verse number 16. Diyan na po kayo sa Amen. Basahin po natin ng salitan. Verse 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto a measure of us teacher of the fullness of Christ. Verse 15, but speaking the truth in love, may we grow up in him in all things, which is the head, even Christ. 16, altogether, from whom the whole body fitly joined together, and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Father in heaven, as we have your word, may the Holy Spirit will be our guide and our teacher. And those things we ask in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. You may be seated po. Good evening and Happy New Year. Kagabi po ay pinag-aralan po natin yung mga binigay ng Panginoon sa verse number 11 at sa verse number 12. Apostles, prophets, evangelists, and pastors and teachers. And ito po yung mga specific na mga positions na binigay ng Panginoon sa church. But sa ibang mga book like Romans and Corinthians, makikita natin yung mga gifts na ibinigay ni Lord. So sa verse number 13, 14, 15, and 16, ano ang pinapahiwatig ng Panginoon sa atin dito? Ang dahilan kung bakit binigyan tayo ni Lord ng gifts, ang dahilan kung bakit nagbigay ang Panginoon ng mga mag-guide sa atin, like pastors and teachers, ay ipiniliwanag sa verse 13, 14, 15, and 16. At merong, kung pahintulutan tayo ng oras, meron tayong 4 na reason kung bakit. Now, may mga Kristiyano na sa tagal na nilang Kristiyano, minsan ang pag-iisip nila, when they hear a familiar verse, they will say, oh, here we go again. Parang, eto na naman, alam ko na yan. But, ang isang mature na Kristiyano, kahit alam niya na yung pinag-aralan or yung ipipitch ng pastor o sa Sunday school, ang ugali ng isang mature Christian is not here we go again, but here we grow again. Lalago ulit, mapapalalahanan ulit ako. At verse number 13 to 16, may mga makikita tayong importanteng words dito. Like the word perfect, fullness, no more children, hindi na bata, grow up, lumago, increase, ganun din, lumago, edifying, magpalakasan. So, sinasabi ng Panginoon sa atin, bilang mga Kristiyano na binigyan ng Diyos ng gifts at ng pastor, what is the purpose? For us to grow. Tayo ay, ano sa Tagalog grow? Lumago. Tayo ay maging mature, hindi maging isip bata, maging perfect, maging complete, maging equip, ma-edify, mag-increase. God wants us, as a church, bilang katawan ni Kristo, included in the body of Christ because of what Christ had done and we believe in Him, God wants us to grow up, na tayo ay lumago. Na hindi tayo magstay kung ano lang tayo. Hindi lang tayo buto na hindi uusbong. Ang butong buhay, at kung totoong buto yan, uusbong at uusbong yan. Lalago at lalago yan. So bakit natin kailangan lumago? In verse number 13, hindi na po tayo magtatagal. Why grow? We need to grow. Why grow? Why grow up? We need to grow, in verse number 13, so that we would have unity. Upang tayo ay magkaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya. Anong ibig sabihin yan? Till we all come, verse 13, in the unity of faith. Because growth, ang paglago, promotes balance, harmony in the body of Christ. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, pag tayo matured, pag tayo equipped,
pag tayo hindi tayo isip bata, pag tayo edify, pag tayo ay malalim, may mature, nag-grow, nagbibigay ito o nag-pronounce ito ng pagkakaisa sa simbahan, sa Kristiyano. Now, you're thinking, bakit minsan nagkakaaway-away sa loob ng tahanan? Yan, siguro madalas mag-away yung mga yan, ano? Merong kwento si Pastor Bong eh. Si Johnny at si Joshua, pag mag-away yung dati, tig-isa ng tambo eh. Tapos si Pastor yung papagitna eh. Yung mga kasing edad na siguro niya ni Andre, malakas na yan umataw ng tambo, di ba? Malakas na yan. Tapos papagitna si Pastor. Bakit sila nag-aaway? Kasi hindi pa sila matured. Isip, bata pa sila. Ganon din sa church. Kung bakit may pagkaaway-away, kasi hindi lumalago. Hindi matured. Ang sakit, no? Wala eh. Yun talaga sabi sa salita ng Diyos eh. Kailangan natin mag-grow para magkaisa tayo. Ang sabi dito, we all. Hindi sinabi, pastors only, evangelists only, prophets and apostles only. No. Sabi dito, we all. Walang exemption. Every believer ay kailangan lumago spiritually. Hindi pa pwedeng si pastor lang, worker lang, or mga teacher lang ang mag-grow. No. The Bible says all. Though meron tayong iba't ibang mga gifts na binigay ni Lord, merong diversities of gifts. But united, it should be united in its goal. Unity. And the basis of our unity is not just some feelings. Halimbawa, o ngayon, bet ko ngayon si Brother Andy, bet ko si Brother Ryan. Magkakaisa kami. Yun yung nafe-feel ko sa kanila ngayon. Pero pag hindi ko nafe-feel na kasama ngayon si Brother Andy, ayoko siyang samahan. Hindi ganon ang basis ng unity. Ang basis ng unity ay yung doctrine. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, kung ano yung pinaniniwalaan ko. Kaya tayo nagkakaisa. Ikaw at ako, naniwala tayo na si Kristo lang ang tanging tagapagligtas. Amen? Meron tayong unity. Ikaw at ako, nasa biyaya kung kaya tayo naligtas. Ikaw at ako, ang goal natin in this life is to please God. Na si Kristo, fully God, fully man, in His deity, in His humanity, yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, His finished work in the cross of Calvary, by faith, salvation by grace through faith. Our knowledge to the Son or of the Son of God. We have a personal knowledge and experience sa kaisa-isang anak ng Diyos. Nagkakaisa tayo dyan sa mga major doctrines. You believe in Trinity, I believe in Trinity. Diyan tayo, kung bakit tayo pinagkakaisa. Binuklod tayo mula sa kadiliman, nung nanampalataya tayo, binuklod tayo. Tayo ay mga nakay Kristo na. So, that's why it says here, till we all come in the unity of the faith sa pananampalataya. So, kapag may pagkakataon na hindi mo feel kasama yung kapatid na to, your feelings is not the basis. The faith is the basis. Tayo ay mananampalataya ng Panginoong Kristo. Siya ay mananampalataya. Kayo ay magkapatid sa Panginoon. Pwede mo bang palitan yung kapatid mo? Ayoko na sa'yo. No. Kahit ayaw mo na sa kanya, kapatid mo pa rin siya sa laman. Same. Kahit anong nangyari, lahat tayo dito, mga anak tayo ng Diyos, magkakapatid tayo sa Panginoon. Sabi nga nila, meron tayong palaging kahit pagbalik-balik ta rin ng mundo, nanay mo pa rin yan, tatay mo pa rin yan. Ganoon din, no? Kahit pagbalik-balik ta rin mo pa ang New Testament, magkapatid tayo sa Panginoon dahil ikaw ay naniwala kay Kristo. So, kung bakit natin kailangan lumago? Upang magkaroon tayo ng pagkakaisa. Kung hindi tayo malago, kung hindi tayo matured, yan ang pag-aaway-away. And of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Number 2, still in verse number 8, kailangan nating lumago so that we will have maturity. In this verse, makita natin verse na yung word na unto a perfect man.
When we say perfect, hindi ibig sabihin, never ka na magkakasala. But, ikaw ay matured. Sapagkat ang paglago, ito po ay bumubuo na at nagde-develop sa katawan ni Kristo. God's goal is that we would be a perfect man, complete, equipped, mature man. In contrast to the children in verse number 14. Na tayo ay mag-isip bilang isang mature na tao, bilang isang matanda. Mahirap yung pag tignan ka 30 years old, pero yung isip mo 15 years old, ang hirap pakisamahan. God's goal is that we would receive all that Christ has to offer us for life and godliness. Again, a lot of Christians or people, they just want heaven. They just want the love of God. But when it comes to service, paglingkuran ng Panginoon, ayaw na nila. Kaya nga, ang isang mananampalataya, I believe, na isang mananampalataya, yung iba kasi, pagkaligtas, tuturuan agad ng giving. Ang tao, sobrang sakim sa pera. For the love of the money is the root of all evil. Ang sa akin, pag naligtas ang isang tao, turuan mo ng Bible. Turuan mo ng mga major doctrines. Sino si Jesus Christ? Ano ang Diyos? Ano ang Trinity? Ano ang kaligtasan? Ano ang baptism? Ano ang ginawa sa atin ni Kristo? Ano yung regeneration? Ano yung justification? All of those things. Kasi, ang Biblia, ang goal natin hindi magpayaman. Okay yumaman, mga kapatid. Pagpapalaya ni Lord. Pero, alam mo yun, halimbawa, this fourth Sunday, dadating si Pastor Bong, I invite him to speak. Kasi gusto ko, gagayahin ko siya. Isang beses lang siya magtuturo ng tithes. Parang, dahil alam mo na yon, reminder lang ba? Reminder. Yun lang yun. Isang beses lang isang taon. Mula, sabi ko, Pastor, ituro mo. Ipaalala mo yung tithes, first fruit, mission. O yung basta, yung pagbibigay sa Panginoon. Okay? Kapag ang isang tao, pero maganda naman yung wag naman natin, hindi naman yung ibig sabihin. May mga tao kasi talaga na kahit unsaved pa sila, generous. Kung pag nagbibigay sila kanila, masarap sa puso nila. Pag may naligtas na ganun, generous, ikaw pinipigilan mo, hindi, wag ka muna mag-tithes. Pag nagtatanong yon, Pastor, paano ba yung pagbibigay? Paano yung tithes? Ay, hindi, wag. No. Pag nagtatanong yun, turuan mo na, nagtatanong na eh. Okay? Kasi nga, very generous eh. May mga ganong tao. So, mag-mature tayo mga kapatid. Lumago tayo. Para tayo lumago. Paano ba lumago sa Panginoon? Yung mga basic. Paano ang isang bata lumago? Huwag mong pakainin yan, malnourished yan. Sa atin ang pagkain natin, salita ng Diyos. Pananalangin. Communication. Mag-grow tayo kay Lord. Kaya nga yung mga army, paano sila nagsisimba? Wala sila simba-simba, Brad. Parang mga siman. Ba? Hindi siya, sa mga saksi ni Jehovah, bawal lang bawal ka mag-police tsaka mag-army. Oh. Pwede kang lumago, diba? Kung ikaw ay katulad ni Brother Andy, seaman, military, pwede kang mag-grow because merong salita ng Diyos. The Word of God will speak to you and in your prayer, you speak to God. Okay? Andyan pa po tayo mga kapatid. Itutuloy natin. Kasi itong verse number 14, napakahaba nito. Siguro i-scratch lang natin ng konti. Parang itong verse number 14, pwede mo nang gawing isang preaching. Bakit natin kailangan lumago? So that we would have stability. Pag sinabi natin stable, hindi agad nauuga. Hindi agad na sway ba? Yung nadadala ng alon. Sunod sa uso. Look at verse number 14. Watch this.
that we henceforth be no more children. Hindi tayo katulad ng bata, tossed to and fro. Ang bata, sabihan mo yan na kung ano-ano, paniniwalaan niya agad. Kasi immature pa siya. Nung bata ako, sinabihan ako na kaya umuulan, kasi daw, umiihi daw yung mga anghel sa langit. At pinaniwalaan ko yun. Tumatak sa akin yun, Brad. Ang bira. Kaya daw kumukulog yung mga drum sa langit, nagtutumbahan. Pinaniwalaan ko yun ng mahabang panahon. Hanggat nagkaroon ako ng isip. Ano ba? Ano ba yun? Kumukulog. Tapos yung kapag, ewan ko, meron ganun sa inyo dito. Yung naglalaro yung mga bata sa labas. Tapos medyo kumukulimlim. Para hindi kumulimlim at hindi umulan, anong gagawin? Magdodrawing ng araw sa naranasan yun. Para magdodrawing ka ng araw para hindi umulan. Ganon ang bata. Nawa mga kapatid, kailangan natin lumago upang hindi tayo maniwala sa mga doktrina, mga paniniwala na mga hindi totoo. Look at here, and carried about with every wind of doctrine. Kung ano yung marinig natin sa internet, hindi ka agad nating mapaniniwalaan. Alam mo yon, yung mga teller daw sa bangko, hindi yan nag-aral. Inaaral lang nila kung ano yung tama. Yung pera, yung tamang pera, yung hindi fake. Once na nakahawak sila ng peke, oops, peke to. Sinanay nila yung sarili nila sa totoo. Para pag hawak sila ng peke, alam na nila agad. Same. Pag sinanay natin yung sarili natin sa salita ng Diyos, nakinig tayo ng preaching, nagbabasa tayo ng Bible, once na nakapakinig ka ng mali sa internet or kung kanino man, sabi mo, wait lang, there's something wrong. Halimbawa, bibigyan ko ng example. Narinig nyo na ba yung ganito? Huwag mong masyadong galingan sa trabaho mo. Kasi, aabusuhin ka nila. Biblical, hindi. Biblical, hindi. Huwag mong masyadong galingan. O huwag mong galingan. Kasi, uutusan ka palagi or, syempre, mali. Anong sabi ng Bible? Whatsoever thy hands find to do, do it with all thy might. Kung ano yung gagawin mo yung best mo. Nagtatrabaho ka, gawin yung best mo. Nag-aaral ka, gawin yung best mo. Nanay ka, gawin yung best mo. Tatay ka, gawin mo yung best mo. So, ang dami mga mali sa internet. Lalo na yung mga maling doktrina, alam naman natin. Another one, the slave of men. Ano natin yung slave? Parang yung mga magician. Ang galing nilang palabasin, parang tinitrick ka nila. Maraming ganon. Tinitrick tayo. Alam mo, huwag tayong masyadong magtiwala sa sarili natin na hindi tayo makasiscam. IT ako, hindi ako may scam. Ganito ako, di ako may scam. Board, US visa passer ako, di ako may scam. Alam niyo yung mga nagsasabi na ganun, mga na-scam eh. Kahit IT ka pa, may kilala ko IT. Ang na-scam lang naman sa kanya, 1, 2, 3, 4, 4 digits lang, 5,000 lang. Pero yung pride mo na, pambira IT ako, tapos na-scam ako, yun yung masakit. Yun yung depressing. Meron ba sa atin dito na-scam na? Na-scam na? Wait lang, baka di kita pinapatamaan. Naglabas ka ng 10K, 8K. Tandaan natin, ang bangko, hindi yan tatawag sa'yo. Yun lang yun eh. Never tatawag sa'yo ang bangko. Ikaw ang tatawag sa bangko. Or pumunta ka sa bangko. Pag sinabi, ganyan, ano po yung OTP nyo? Naku! Pagbigay mo ng OTP, pagkabigay mo ng OTP, one-time password, tsaka mo lang na-realize, baka scam to. Bakit? Ang galing nila magsalita. Di ba? Naranasan mo na, Sister Maya, yung sa call? Hello, yung boses, tas, naranasan mo din.
Oo, scammer. Marami yan. So, same sa mundong ito. Paniniwalain tayo sa mga maling ideology. And next, same verse. And cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Parang pag sinabi natin they lie in wait, nag-aantay silang, si Satan, meron siyang messenger na nag-aantay sa'yo na mapaniwala ka, na ma-deceive ka, na maloko ka. Kaya mga kapatid, kung di tayo masyadong built sa doctrine, at merong kumatok sa bahay natin, kung sino man yan, di ba sa Manila, marami dyan eh, nagtuturo ng Mother God. Mga galing Baguio, bumabawang bang Manila, nagtuturo na yung God the Father, may asawa si God the Mother. Ang anak nila si Jesus. Di ba? Lupit. Kasi kung may God the Father daw, edi may God the Mother. Maraming mga kalokohang doktrina. Kahit pogi pa yan, tas merong black dito, tas pag magsalita ng Tagalog na Tagalog, Amerikano, no? Yung mga Church of Latter-day Saints, mga Mormon, wag natin silang entertain or papasukin sa bahay. Kasi meron silang mga turo na hindi turo ng ating Panginoon. So we need to grow. And verse 15 to verse number 16, ipagpapatuloy po natin sa ating devotion next week. So mga kapatid, ang encouragement tonight, lumago tayo upang magkaroon tayo ng unity, maging mature tayo at maging stable tayo. Hindi tayo maloloko ng anumang mga bagay-bagay dito sa mundo. Let's all stand up and let's pray. Father God in heaven, salamat po sa muli pong pagkakataon na napakanig po kami ng inyong salita. Salamat po sa Ephesians chapter 4 na till we all come to the unity of the faith, na nais niyo po kami na lumago upang kami magkaisa, maging mature at maging stable sa aming pananampalataya. Dalangin ko po, Panginoon, na yung mga kapatiran, maging mature po kami, magkaisa, laging manahan sa inyo at hindi po kami maloko. Kung minsan naluloko kami ng aming mga bad thoughts, our old nature, mga napapakinggan namin sa social media, tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. At tulungan niyo din po kami mga kapatid na yung ibang mga kapatid namin na nawala na ay ma-reach out sila. Salamat po, Ama. At dalangin ko po na patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa sa amin ngayong weekend. Thank you, Lord. Ngayong New Year 2025, patuloy niyo po kaming i-bless. Mga kapatid po namin na palagi pong nagbabiyahe, ingatan niyo po sila. Mga nag-aaral, nagtatrabaho, i-bless niyo po at bigyan niyo ng wisdom sa lahat po ng mga magulang, mga nagpe-prepare po everyday. Bless niyo po, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan. Bless our church family. We thank you, Father. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Dumako po